Ang nakaraan. Dahil sa patuloy na pag-angkat ng ating bida ng mga pagkain mula sa iba't ibang panig ng hilaga, ang mga tao sa nasa sakupan nito ay nag-iiba na ang tingin kay Ghislaine. Hindi na nila alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Ghislaine, dahil para na raw itong baliw sa pagkain. Dahilan para samantalahin ito ni Desmond, magbebenta siya sa teritoryo ng ating bida kasabay ng may mataas na halaga. Pagpapatuloy, nakakunot noo si Amelia sa mga salita ni Conrad, ang pinuno ng Actium Merchant Guild. Humihingi ulit ng pagkain ang Fenris ngayon. Opo, tama po. Ganoon na ba kasama ang sitwasyon para sa Fenris at Fair Diem? Sa tingin ko po, hindi naman. Nagbigay na ng suporta ang mga kamahalan sa Hilaga, at tumanggap na rin sila ng tulong mula sa Royal Faction. Sa palagay ko po, sinisikap nilang tiyakin ang mga mapagkukunan ng maaga dahil sa pagdagsa ng mga immigrant. Magkano ang ibinigay ng Royal Faction? Ito po ay isang biglaang desisyon, kaya wala akong eksaktong halaga. Gayunpaman, dahil kasangkot ang Marquis ng Brantford, dapat sapat na iyon upang tumagal hanggang sa taong ito. Nag-uulat si Conrad kay Amelia tuwing mayroong anumang kapansin-pansin tungkol sa kanilang mga pakikitungo sa Fenris. Hindi ito iba. Nang una silang magbenta ng pagkain, hindi niya ito gaanong pinansin. Ngunit habang lalo niyang sinusuri ang sitwasyon, lalo itong nagiging kakaiba. Sa kabila ng pagtanggap ng malaking suporta mula sa Royal Faction, patuloy na bumibili ang Fenris ng pagkain sa isang nakakabiglang pagkilos. Ang dami ng kanilang binibili ay nagdulot pa ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa Hilaga, na nag-iwan kay Conrad ng walang pagpipilian kundi iulat ito. Ibinaling ni Amelia ang kanyang tingin, malalim na nag-iisip. Ano ang plano nila ngayon? Palapit na ang panahon ng anihan. Kahit gaano pa kabaog ang mga lupain sa Hilaga, tiyak na bababa ang presyo ng pagkain pagkatapos ng anihan. Gayunpaman, si Ghislaine, na mayroon ng sapat na reserba ng pagkain, ay hindi man lang makapaghintay sa maikling panahong iyon. Sa halip, patuloy silang bumibili sa mga presyong sapat na mataas upang magpataas sa merkado. Nagdulot ito ng pagdududa kay Amelia. Paano naman ang mga pagkilos ng ibang merchant guilds? Sabik po silang ibenta ang kanilang pagkain. Alam nilang bababa ang presyo sa lalong madaling panahon, kaya sinusubukan nilang kumita habang mayroon pa. Kapag nagbebenta ang mga mangangalakal mula sa ibang mga rehiyon ng pagkain, ang Hilaga ay laging isa sa kanilang hinihinto ang ruta. Kahit na ibawas ang mga gastos sa transportasyon, ang pagkain na ibinebenta dito ay nakakakuha ng mas mataas na presyo kaysa sa ibang mga lugar. At ngayon, sa mga presyong mas mataas kaysa sa karaniwan kumpara sa mga nakaraang taon, natural lang na hindi gugustuhin ng mga mangangalakal na palampasin ang pagkakataong ito. Matapos ang isang maikling katahimikan, nagtanong si Amelia ng iba pa. Ano ang lagay ng panahon nitong mga nakaraang araw? Ano ang panahon para sa pagsasaka sa taong ito? Medyo mas tuyo po kaysa sa nakaraang taon, ngunit hindi sapat upang magdulot ng malaking pag-aalala. Madalas na po naming nakikita ang ganitong panahon noon. Madalas na nagdurusa ang Hilaga sa masamang anihan, ngunit ang mga teritoryo ng Raypold at Desmond ay bihirang makaranas ng ganoong kahirapan. Kahit sa mga mahihirap na taon, maaaring wala silang sobrang pagkain na maibebenta sa ibang mga ari-arian, ngunit ang mga tao ng mga teritoryo ay hindi kailanman nagugutom. Kaya naman buong tapang na masasabi ni Conrad, hindi sapat para mag-alala. Gayunpaman, kahit na narinig ang kanyang sagot, nag-isip pa si Amelia ng matagal bago sa wakas ay itinaas ang kanyang ulo at nagsalita ng may katiyakan. Itigil ang pagbebenta ng pagkain. Hindi lang sa Fenris kundi sa lahat. Sa ngayon, ipunan ang lahat ng hiwalay. Siguraduhin walang makakaalam. Bumili din ng anumang pagkain na magagamit mula sa ibang merchant guilds, hanggat kaya natin. Bahagyang nagulat si Conrad sa biglaang utos at sumagot ng maingat. Kapag nagsimula na ang anihan, mabilis na bababa ang presyo. Ang pagbebenta ngayon ang tanging paraan upang mapalaki ang kita. Habang okay lang na mag-ipon ang ating mga kalakal, ang pagbili ng pagkain mula sa ibang guilds ay magreresulta sa malaking pagkalugi. Gawin mo lang ang sinasabi ko, wala ng argumento, utos ni Amelia, dahil nakakatunog na ito sa bagay na ginagawa ng ating bida, at alam na alam rin niya na hindi kikilos si Ghislaine na hindi ito nag-iisip ng mahusay. Maaari ko po bang itanong kung bakit po kayo nagdesisyon ng ganito?
Kailan ka pa nagsimulang magtanong sa aking mga utos habang ginagampanan ang mga ito? Paumanhin po, sisimulan ko po agad. Nakikita ang naninigas na ekspresyon ni Conrad, nag-click ang dila ni Amelia. Pinapahalagahan niya ito bilang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tagasunod, kaya naisip niya na hindi masama ang magbigay ng paliwanag. Mayroon akong kailangang patunayan. Ano po ba ang ibig mong sabihin? Kung ang tagumpay ng taong iyon sa ngayon ay dahil sa purong swerte o tunay na kasanayan. Tatanggapin ko ang mga pagkalugi, kaya magpatuloy ka sa paggawa tulad ng inutos ko sa iyo. Naiintindihan po, sumuko si Conrad sa paghikayat sa kanya. Alam niyang kapag nagdesisyon na si Amelia, halos hindi na niya ito binabaligtad. Maging ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tagasunod ay, paminsan-minsan, pinatay kung lumampas sila sa linya sa pamamagitan ng paghamon sa kanyang awtoridad o pagtatanong sa kanyang mga desisyon. Kahit na wala siyang pagpipilian kundi sumunod, sa loob-loob niya ay nag-click siya sa pag-iisip sa malalaking pagkalugi na kanilang mararanasan. Matapos na umalis si Conrad ng may mabigat na puso, nanatili si Amelia na nakaupo, malalim na nag-iisip. Ghislaine, tingnan natin kung anong pakana ang ginagawa mo ngayon. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng Fenris, ang utos na maghanda ng mga supply para sa 3,000 kalalakihan ay nagdulot ng malakas na tawa kay Claude. Mahal na kamahalan, kasama ang mga kabalyero, mayroon tayong kabuuang 500 tropa. 3,000, hahaha. Wendy, tila nakalimutan ng tagapamahala na turuan ka ng tamang aritmetika. Aray, tumigil lang si Claude sa pagtawa matapos makatanggap ng isang matalim na palo mula kay Belinda. Kinukuskus ang kanyang masakit na sentido, nagtanong siya muli, sa pagkakataong ito ay mas seryoso. Talaga bang para sa 3,000 kalalakihan? Oo, miksing sagot ng ating bida. Ngunit wala tayong ganoong karaming tropa. Sinabi ko na sayo, ako na ang bahala. At saan mo naman sila kukunin? Wala man lang ganoong karaming manpower ang Ferdium, at kahit meron, hindi sila makakapagbigay dahil sa hangganan sa Hilaga. Oh, huwag kang mag-alala. Maraming lugar na handang magpahiram sa atin ng mga tropa. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon tayo ng mga alok na dumadagsa. Heto na naman tayo. Walang kamahalan ang kusang magpapahiram ng mga tropa maliban na lang kung mayroon silang espesyal na relasyon o makakatanggap ng angkop na kabayaran. Maging ang Royal Faction, na sumuko sa kanilang sariling mga tao, ay hindi nagpadala ng anumang tropa. Gayunpaman, narito ang kanilang kamahalan, buong tapang na sinasabing makakakuha sila ng mga puwersa. Hindi talaga ito maintindihan ni Claude. Sobrang pagod na upang makipagtalo pa, humingi si Claude ng paglilinaw. Ngunit hindi ba't naghahanda tayo para sa isang pagtatanggol? Nagkamali ba ako ng pagkakaintindi? Hindi ko kailanman sinabi iyon. Sinabi mo, noong pinag-uusapan natin ng airship. Itinaas ni Claude ang kanyang boses upang makipagtalo ngunit bigla siyang tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap. Napagtanto ko na ang kamahalan ay hindi talaga nagsabi ng ganoong bagay. Ako lang ang nag-isip ng mabilis at naniwala dito. Oo, tila ako ay nagkamali. Kaya, kailan mo dadalhin ang mga reinforcement? Sa lalong madaling panahon, halos lahat ay nasa lugar na. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Nagbuntong hininga si Claude. Tila ang oras na pinag-uusapan ng kamahalan mula nang bumalik sa ari-arian ay sa wakas ay papalapit na. Anuman ang oras na ito, na kanyang buong tapang na sinasabi, si Claude ay determinado na makita ito sa kanyang sariling mga mata. At kung wala itong kahalagahan, siya ay buong pusong handa na libakin siya ng buong lakas. Gayunpaman, kung talagang makakakuha siya ng isang puwersa ng 3,000 ang bilang. Kahit na ito ay medyo pinalaki, ang teritoryo ay kasalukuyang mayroong 400 tao na halos kayang gampanan ang papel ng mga kabalyero. Kung karagdagang 3,000 tropa ang ay didagdag doon, ang kanilang mga pagkakataon ng tagumpay ay tataas ng husto. Siyempre, kung matakot si Kondeng Caboldi sa mga numero at magdesisyon na magkulong sa isang pagkubkob, kung gayon hindi magiging ganoon kadali. Umiling si Claude na parang pinapaalis ang mga komplikadong kaisipan na umiikot sa kanyang isipan. Walang sigurado sa puntong ito. Naiintindihan ko. Magpapatuloy ako sa paghahanda para sa ekspedisyon sa ilalim ng pagpapalagay ng 3,000 tropa. Marami tayong pagkain, kaya hindi dapat magkaroon ng malalaking issue.
Mabuti, ang oras ay halos narito na, kaya siguraduhin na ang lahat ay nananatili sa pinakamahusay ng kanilang mga gawain. Yumuko ang mga tagasunod, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ang tono ng kamahalan ay nagpapahiwatig na ang pag-alis ay talagang malapit na. Hanggang ngayon, nag-utos ang kamahalan ng iba't ibang paghahanda at binanggit ang paghiram ng mga tropa, ngunit iyon lang. Dahil hindi sila sinabihan ng anumang mga partikular na detalye, ang sitwasyon ay nakakalito at mahirap paniwalaan. Ngunit anong kapangyarihan ang mayroon sila upang lumaban? Ang mga utos ay utos. Tanging isang tao sa posisyon tulad ng Chief Overseer ang maglalakas loob na magbigay ng masasamang komento sa harap ng kamahalan. Habang pinagmamasdan ni Ghislaine ang mga nababahalang tagasunod, tahimik siyang ngumiti. Sa lalong madaling panahon, malalaman nila. Tulad ng inaasahan ni Ghislaine, ang mga tao ng Fenris Estate ay nagsimulang makaramdam na mayroong hindi pangkaraniwang nangyayari habang lumilipas ang panahon. Anong nangyayari? Bakit ang init kamakailan? Hindi pa ito naging ganito kasama sa loob ng maraming taon. Hindi ba't magreresulta ito sa matinding tagtuyot? Ang mga magsasaka ay partikular na sensitibo sa panahon, dahil ito ay malalim na nakatali sa anihin ng taon. Habang ang hangin ay nagiging mas mainit at mas tuyo sa araw-araw, ang mga tao ng ari-arian ay nagsimulang magpanik. Para sa mga matagal nang nabuhay sa bingit ng gutom at nagsisimula pa lang na mapuno ang kanilang mga tiyan, ang pag-asa ng isang tagtuyot ay ang pinakamasamang uri ng sakuna, na nagpapaalala sa mga bangungot ng nakaraan. Ang pag-aalala ay nakaukit sa kanilang mga mukha habang nagmamadali silang suriin ang kanilang mga bukid araw-araw. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang mga takot. Oh, wala lang. Konting init lang. Baka masyado lang akong napagod at nanghina. Mukhang hindi kapanipaniwala ang kalusugan ng Trigo. Baka pwede na tayong mag-ani ulit sa lalong madaling panahon. Ang napakalaking trigo na binuo ng kamahalan ay lumago ng napakaganda, ganap na hindi apektado ng init o pagkatuyo. Sa totoo lang, mukhang maaari na silang mag-ani agad ng walang anumang isyu. Salamat sa kamakailang na-renovate na sistema ng irigasyon, walang problema sa pagdidilig sa mga pananim. Habang ang Fenris Estate ay bahagyang nag-iiba, ang ibang mga teritoryo ay nalilito. Si Lowell, na namamahala sa pagkuha ng impormasyon, ay nag-uulat araw-araw mula sa Great Hall tungkol sa mga sitwasyon ng mga nakapaligid na teritoryo. Hindi karaniwan ang panahon. Mukhang ito ay isang senyales ng isang malaking tagtuyot. Ang mga kamahalan ng iba't ibang rehiyon ay lubos na nababahala. Sa simula, ang mga ulat ay nagtatapos sa isang bahagyang nakakabahalang antas. Dagdag pa rito, dahil maayos ang paglaki ng trigo, hindi naramdaman ng mga tagasunod ang kalubhaan ng isyo sa panahon. Ang mga reservoir at pasilidad ng imbakan ng tubig ay napuno hanggang sa labi sa pamamagitan ng paglilipat ng tubig mula sa ilog, kaya walang pag-aalala tungkol sa supply ng tubig. Ipinapalagay ng karamihan na si Lowell ay masyado lang nagdrama tungkol sa isang mainit na panahon. Gayunpaman, ang mga ulat ni Lowell ay lalong naging nakakabahala sa araw-araw. Mabilis na bumababa ang antas ng ilog. Lumalala ang kondisyon ng mga pananim. Ang mga merchant guilds ay kumikilos upang tiyakin ang mga supply ng pagkain. Tila mayroong kakulangan sa pagkain. Ang presyo ng pagkain ay tumataas. Habang ang mga ulat ay naging mas matindi kaysa sa dati, nagulat ang mga tagasunod at ibinaling ang kanilang mga tingin kay Ghislaine. Ang Fenris Estate, sa kaibahan, ay labis na nababalisa sa sobrang pagkain kaya kailangan nilang palawakin ang mga pasilidad ng imbakan sa isang malaking sukat. Samantala, ang ibang mga ari-arian ay nalilito sa kakulangan sa pagkain. Kung ang isang tagutom ay talagang nasa kanila, mayroon itong kahulugan. Nabibili na ng Fenris Estate halos lahat ng supply ng pagkain sa hilagang rehiyon, nagbabayad pa ng mas mataas na presyo para dito. Ang ibang mga mangangalakal ay malamang na hindi makakuha ng pagkain kahit na gusto nila. Ngunit para sa mga tagasunod na bihirang umalis sa Fenris Estate, mahirap paniwalaan ang mga salita ni Lowell. Noong isang araw lang, nagrereklamo sila tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming pagkain na nakaimbak na baka mabulok ito bago pa nila maubos. At ngayon, bigla, mayroong kakulangan sa pagkain sa buong lupain. Okay naman tayo dito, di ba? Adik ba siya? Sinabi ba sa kanya ng kamahalan na magpakalat ng maling impormasyon?
Maging ang masamang pananim ay nakakakuha ng tumataas na presyo. Maaari bang ito ay talagang isang tagtuyot? Ang mga tagasunod, na may kalahating pagdududa, ay agad na nakahanap ng katiyakan sa isang bagong ulat na ibinigay pagkatapos ng ilang araw. Lumabas na ang mga marka ng taggutom sa buong rehiyon. Totoo ang tagtuyot at ang sitwasyon ay lubhang masama. Ang mga marka ng taggutom, malalaking bato na nakabaon sa mga ilog upang magsenyas ng mga kondisyon ng tagtuyot, ay naging nakikita. Nangangahulugan ito na ang mga ilog ay natuyo hanggang sa punto na inilalantad ang mga bato sa ilalim ng ilog, isang malinaw na indikasyon ng kalubhaan ng tagtuyot. Ang antas ng tagtuyot na ito ay isang sakuna na napakabihira na maaaring mangyari lamang isang beses sa ilang dekada, kahit na sa malupit na mga lupain sa hilaga. Ang problema ay hindi huminto doon. Ang tagtuyot ay nakakaapekto hindi lamang sa hilagang rehiyon kundi pati na rin sa ibang mga lugar. Ang buong kaharian, ang mga hindi normal na pattern ng panahon ay bumabalot sa buong kaharian. Nagiging mas mahirap na ani ang mga pananim ng maayos, at hindi lang ito sa Luthania. Ang mga kalapit na teritoryo sa mga bansa na katabi ng ating kaharian ay nakakaranas ng parehong problema. Ito ang pinakamasamang tagtuyot sa buong kasaysayan ng tao. Ito ay malayo sa isang simpleng mahirap na anihan. Isang tagtuyot na nagdudulot ng malawakang taggutom sa buong kaharian ay isang pambihirang pangyayari. Naiwan ang mga tagasunod na tulala. Sa Fenris Estate, kung saan umaapaw ang mga supply ng pagkain at sapat ang mga mapagkukunan ng tubig, ang sitwasyon ay halos hindi makatotohanan. Samantala, ang ibang mga teritoryo ay nalilito dahil sa tagtuyot. Tila ba nakita na ng kamahalan ang sakuna na ito at naghanda para dito sa pamamagitan ng walang awang pagtulak sa kanyang mga tao na magtrabaho. Si Claude, nanginginig sa pagkalito at pagkabalisa, ay nagtanong, "Mamahal na kamahalan, ano ang nangyayari? Paano ito nangyari? Ikaw ba, talagang inaasahan mo ang isang tagtuyot?" Lahat ay tahimik na sumang-ayon sa tanong ni Claude at ibinaling ang kanilang mga tingin kay Ghislaine. Hanggang sa puntong ito, ang mga pagkilos ng kamahalan ay maaaring ipaliwanag na swerte o nakarinig ng mga tsismis mula sa kung saan. Ngunit ang paghula sa panahon, iyon ay isang ganap na kakaibang bagay. Ang pagtingin sa hinaharap ay isang bagay na iniuugnay lamang sa mga propeta mula sa mga alamat. Habang lahat ay natulala, si Ghislaine ay simpleng sumandal sa kanyang kamay, ipinikit ang kanyang mga mata, at ngumiti. Ano ang dapat niyang sabihin? Dapat ko ba silang sabihan na alam ko ang hinaharap? Hindi niya talaga masasabi yun, syempre, ngunit ang pag-iisip lang nito ay nagpapatawa sa kanya. Habang patuloy na ngumingiti si Ghislaine nang walang sagot, walang pasensya si Claude na pinilit siya para sa isang tugon. Hindi, huwag ka lang ngumiti. Paano mo nalaman na magkakaroon ng tagtuyot? Matapos ang isang mahabang pagtigil, casual na ibinato ni Ghislaine ang kanyang sagot. Dahil mainit. Ano? Kapag masyadong mainit, nagaganap ang mga tagtuyot. Mainit na sa loob ng ilang panahon ngayon. Hindi mo ba napapansin? Sinasabi mo, ginawa mo kaming maghanda ng ganito dahil lang sa mainit ang panahon. Mayroon ba itong kahulugan? Well, ano ba ang dapat kong gawin? Hindi ko gusto ang init. Lahat ay tumahimik sa walang kabuluhang loika ni Ghislaine. Kaya, nagalit lang siya tungkol sa panahon na medyo mainit, tapos naghanda na parang baliw, at nagkataong tama siya. Sabi ni Claude sa sarili na hindi pa rin naniniwala na nagkataon lang ito. Tunog ito na parang ang uri ng pag-iisip na tanging isang tao na balisa ang makakaisip. Mahirap pa rin itong paniwalaan, ngunit hindi bababa sa mukhang mas kapanipaniwala kaysa sa ideya ng paghula niya sa hinaharap. Kung ang kanyang hula ay mali, ang Fenris Estate ay may iwan na may mga tambak ng nabubulok na pagkain at nagdusa ng malalaking pagkalugi. Ang dami na iyon ay nakakagalit pa rin. Matapos lasapin ang katahimikan ng sandali, bumaling si Ghislaine kay Lowell at nagtanong, ano ang sitwasyon sa Fair Diem? Well, medyo iba po ito sa iba. Ipaliwanag mo. Binal-ika ni Lowell ang kanyang mga ulat, ang kanyang ekspresyon ay naging masama habang sumasagot. Ang Chief Overseer ng Fair Diem, si Baron Homern, ay nakatanggap ng mga ulat tungkol sa sitwasyon ng teritoryo nabigo na naman tayo sa pagsasaka sa taong ito. Ngunit nabibigo naman tayo bawat taon, di ba? Marami tayong pagkain sa ngayon, kaya okay lang.
Kung maubos tayo, maaari lang tayong humingi ng higit pa sa batang kamahalan. Iyon po ang sinabi niya. Naiintindihan ko. At ano ang sitwasyon ng kanilang reserba ng tubig? Ang antas ng tubig ay bumaba ng husto, ngunit salamat sa ilog na dumadaloy mula sa Forest of Beasts at sa mga reservoir na ibinigay natin, tila sila ay nakakayang magpatuloy. Ang kanilang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa ibang mga ari-arian. Mabuti, tila walang malalaking issue. Ang Ferdium ay laging isang mahirap na teritoryo, kaya tila tinatrato nila ang tagtuyot na ito bilang isa pang ordinaryong kahirapan. Kung magpapatuloy ang tagtuyot, ang kakulangan sa tubig ay maaaring maging isang problema, ngunit makakaya nila ito kahit papaano. Sa totoo lang, nais ni Ghislaine na magtayo pa ng mas maraming reservoir at sistema ng irigasyon para sa Ferdium, ngunit dahil ito ay ari-arian ng kanyang ama, ang kanyang kakayahang manghimasok ay may mga limitasyon. Matapos kumpirmahin na ang Ferdium ay kayang magtiis sa ngayon, nagtanong si Ghislaine tungkol sa ibang mga teritoryo. Paano naman ang ibang mga ari-arian? Ito po ay isang sakuna. Ang Raypold at Desmond ay inaasahang mag-aani ng mas mababa sa kalahati ng ginagawa nila sa isang normal na taon. Maaari silang magtiis ng ilang sandali dahil sa kanilang mga reserba, ngunit, sa ibang mga rehiyon, inaasahan na tataas ng husto ang mga pagkamatay dahil sa gutom. Nako, masamang balita iyan. Ang bawat isa ay nagmamadali na tiyakin ang mga supply ng pagkain. Kung ibebenta natin ngayon, maaari tayong makakuha ng mahigit 10 beses sa karaniwang presyo. Sa mga salita ni Lowell, kumislap ang mga mata ng mga tagasunod. Ang hilagang rehiyon, na kilala na sa mahinang produktibidad sa agrikultura, ay walang pagkakataon na makayanan ang ganoong tagtuyot. Samantala, ang Fenris ay mayroong halos hindi maiisip na sobra ng pagkain. Dagdag pa rito, ang mga bukid ng halimaw na trigo ay malapit ng magbunga ng isa pang napakalaking anihan. Kung ang pagkakataong ito ay hawakan ng maayos, ang Fenris Estate ay maaaring maging isa sa pinakamayayamang teritoryo sa buong kaharian. Sa kabila ng pag-asa ng mga tingin mula sa mga tagasunod, umiling si Ghislaine. Wala akong intensyon na magbenta ngayon. Biglang nalaala ni Claude ang patuloy na pagbanggit ni Ghislaine sa timing. Mahal na kamahalan, maaari bang, na ang perpektong timing para sa digmaan, ay ngayon? Sa pagkalanta at pagkamatay ng mga pananim, tiyak na mahihirapan ang Caboldi Estate na pakainin ang kanilang mga sundalo. Ang mga nagugutom na tropa ay magkakaroon ng mababang moral at halos hindi makapaglalaban. Ngumisi si Ghislaine at sumagot, tama ka. Ang oras na pinaka-aantay natin ay sa wakas dumating na. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.